Sa dami ng naipadala sa ating mga videos at mga pictures, na-surprise ako. Ganun pala kadami ang ibinaon, itinago ng mga Japanese Imperial Army sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At isa po sa paborito ko, nabibigyan ko ngayon ng kahulugan o meaning ayon po sa Yamashita Treasure Code, ay ito pong nadiskubre ni Ka Treasure Hunter. Ano kaya ito? Kaya panoorin ninyo mga ka-TH, kasi akin pong babasahin, bibigyan ko po ng meaning ito pong kanyang nadiskubre na napakarami ito sa iba't ibang kabundukan sa bansang Pilipinas. Na-discover po bakit maraming boto, pero naka-triangle yan, parang triangle yan. Marker na nakakulog siya sa ganito. Dito ko na ko kaya Mga gamit. Mga ganyan palang mortar ba tawag dito? Yan. Mortar. Anim na karat. Ganito ang legit na. Pinayos na. Document naman. Specimen. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. Hinaot untang nga naa ta sa maayong kahimtang. Naimbag na adlaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adlaw gid sa inyo tanan dira sa akon mga kauturan na mga Ilonggo sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakato sa lahat po ng kapatid natin sa pananampalatayang Islam sa buong bansang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic. Nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure. At ang ating ng topic na ibabahagi sa inyo ay ang isa po sa napakalaking sikreto ng mga Japanese Imperial Army na kung saan natuklasan po ng isa po sa ating kababayang Yamashita Treasure Hunter. At voluntaryo niyang ipinadala sa atin, shinare sa atin ang video na kanya pong hinihingi ang meaning. Ano po ang kahulugan ng mga ganitong klasing marker, no? Palatandaan ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Pero bago natin pag-uusapan ito kung anong marker ito, anong klase itong kanyang nadiskubre, atin po munang babatiin ang lahat po ng ating mga subscribers, no? Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng ating mga tagapanood, na mga subscribers, bashers, haters, sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe, no? Button sa ibaba at ang notification bell para po updated kayo sa mga i-upload kong videos, no? Paki-follow ang atin pong Facebook page para po dumami, lumago po ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. So tayo po ay patuloy, no, sa pagbabahagi ng kaalaman tungkol po sa mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. At atin nga pong bibigyan ng pansin ito pong isa, no, sa pinakamalaking sikreto sa buong bansa sa Pilipinas, sa kabundukan ng Pilipinas. Ito pong nadiskubre ni Ka Treasure Hunter sa video. Panoorin po ninyo ang video niya at doon po natin i-analyze ayon po sa Kudigo Japanese Code kung ano po ang mga meaning nito. Ito pong kanyang natuklasan na Yamashita Treasure Site. So balikan po natin at titingnan natin itong kanya pong naipadala sa atin upang mabigyan natin ng kahulugan. Babasahin natin, i-analyze natin ayon po sa Yamashita Treasure Code. So sa mapapansin natin, no, may nakaukit nga doon sa bato na triangles. Triangle na mayroong butas sa gitna, imbudo, sabi niya. May imbudo, kung maririnig natin yung busis niya, may imbudo daw. At kaparehas dito yan. Ito ay walang pinagkaiba, maliit lang yung butas nito. At ito nga ay ang sikreto ng Yamashita Treasure Code na may mga meaning, may kahulugan po ito na kayamanang nakatago.
So ayon po sa Yamashita Treasure Code, ito po ay nangangahulugang clear treasure deposit in rock triangles, no? Sa mga naka-triangle na mga malalaking bato, no, naka-file. At kung walang makitang bato ay punong kahoy. So madalas po ito ang pinagtaguan ng Yamashita Treasure mismong sa gitna, no? Sa gitna ng naka-triangle na mga bato. At sabi nga niya, may nakita daw siyang malapad, no, na bato sa gitna ng naka-triangle na mga malalaking bato. Yun na po yung kanyang tinitingnan na yan. Yun po yung ibig sabihin. Yung pong nakaukit doon sa mga malaking bato, sa malaking bato na yun ay ipinapahanap ang mga naka-triangle na mga malalaking bato. At yung hole sa gitna ng triangle ay nangangahulugang doon sa gitna ay maghukay, doon maghanap ng Yamashita Treasure, no? Imagine nyo yan, clear, no? Clear Yamashita Treasure Deposit nasa gitna ng nakatrianggulong bato, no? Malalaking bato. At kapag walang makitang malalaking bato, ulitin ko, maghanap kayo ng mga punong kahoy na nakatriangle, no? Madalas ay malalaking puno kasi sintinyal, no? At mga punong kawayan, no? Yan po ang madalas nating nadidiskubre at napakarami pong mga kababayan natin na nakadiskubre niyan at may mga nakakahukay na ng kayamanan, may nakakakuha na ng gold bars, no? Sa mga nakatrianggulong kawayan, no? At yun nga, pag mga ganyang klasing marker, sign ng Yamashita Treasure ay hindi lamang nag-iisa, no? Minsan yan, madalas tatlo, no? Tatlong Yamashita Treasure Deposit. Isang napakalaki, at dalawang medyo hindi ganun kalaki. At yung mga giveaways pa na nasa paligid, no? May madalas makikita natin triangles ng mga punong kahoy, triangles ng mga bato na nakikita natin naka-file talaga. At yan po ay positive sa Yamashita Treasure. Ayon po sa libro ng mga Japanese Imperial Army, no, na nababasa natin, nakikita natin yung mga sign markers na ito na pinapatunayan naman ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter. So yan pong mga nakikita nating mga marker dyan, yan po ay iba na namang Yamashita Treasure Deposit. So sabi nga, hindi lang nag-iisa. Sabi ko nga, hindi lang nag-iisa yung kayamanan pag mga naka-triangles na mga ganun. At itong creek na ito ay mayroon ding Yamashita Treasure kasi magkakatabi lang ito. At makikita natin may nakaukit, no? Yamashita Treasure Map, no? Stone map. Ito po ay mapa. At direkta po itong nagtuturo sa lugar. Treasure in box in water, no? Yun po ang design, parang isda yung puwit. At yung parang isda ay tubig. So, T Creek or Old Trailway, yun po yung mga lumang mga na dinadaanan ng tubig. Arrowhead din yung kanyang ulo, no, na pagong. So yung mga dinadaanan ng tubig, yan mga mapa na yan, parang letter T, creek, no? T Creek, Y Creek, mga creek yan, purma ng creek. Kung magdo-drone ka, makikita mo yung purma na yan sa itaas, yung sapa na maliit. Or daanan, dalawa lang pinaglagyan nila, yung mga lumang trailway, mga daanan noon, at saka yung mga creek. Nagpupurmang letter Y, nagpupurmang letter T. Ay makikita natin, dinodrawingan nila ng parang letter T at parang letter Y. So close tunnel po na mga ganun, close tunnel, then purma ng mga creek or purma ng mga daanan. So dito sa kanyang ipinakita sa creek, no? Ito pong ulo, yung ulo ng sabi niyang palaka or parang pagong ay nakaturo dyan sa may puno na yan ng kawayan. Kung hindi ako nagkakamali, kawayan yan. Nag-iisa lang o sulo. At posibleng ang may Yamashita Treasure dyan sa ilalim kasi creek yan. At creek treasure ang tinutukoy po noon, may tubig, no? Tubig in water, no? Clay treasure. Yan, iba rin yan, no? Yan po yung pinakamalaking Yamashita Treasure Deposit dyan po sa kanyang area. Kaya nga nasabi natin na hindi lang nag-iisa yan. Tatlo madalas po yan, mga ka-treasure hunter. So malinaw po, no, na doon
doon ang prospect doon po sa ating mga nabanggit. Posibleng sa mga punong kawayan dyan na nag-iisa, or may naka-triangles dyan ng mga malalaking bato, or mga punong kawayan, punong kahoy. Yun po ang mga dapat paghuhukayan sa gitna ng mga naka-triangle, nag-iisang puno na kawayan. Yun po ay may mga pointer naman. Kaya nga tinuro kanina yung parang pagong, parang palaka na sinasabi niya. Kung saan yun nakatingin, marami na pong nakakuha niyan, distansya ng ilang metro, no? 10 meters, 20 meters, 30 meters, no? Ay doon ang target. Yung ulo na yun, pointer talaga yun. Yun ang totoong pointer ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Kaya yung prospect niya, yung tinitingnan noon, tinutumbok ng ulo noon, ay naroon ang sinasabing box, no, na nasa tubig, na may tubig yan for sure. So, yun po yung ating maitulong sa ating pong kababayang treasure hunter na ito na nagpadala sa atin ng video, no. So, target yung gilid ng creek na yon, no. Maaring sa clay lang yun na ilagay, no, sa clay. At doon nilagay yung mga box na sinasabi, kahoy for sure. Kadalasan kahoy o di kaya bato, yung pinatigas na bato ginawang box. Yun po yung mga nakuhanan ng Yamashita Treasure na naipakita sa atin na may ebidensya. Yung parang mga clay, bato, ginawang bato, pinatigas, ginawang parang box. Yun po yung mga nakakuha, pinapadala sa atin yung mga larawan ng pinagkuhanan nila. So may idea na tayo, may guide tayo, no? Kaya ipinapasa, isinishare natin sa inyo. So yun po yung ating pananaw, analyze, at iba naman sa atin pong mga ka-treasure hunter na mga magagaling. Kung kayo po ay may alam, pwede po kayong magdagdag ng inyo pong mga comments dyan po sa ating comment section sa YouTube channel natin, no? At huwag nyo pong kalimutang i-share ha kung nagustuhan ninyo itong ating video na ipinapalabas ngayon. Like and share, at saka follow, no, may Facebook page para po lumago. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Sana po ay nagkaroon tayo ng idea, no? Karoon tayo ng kaunting kaalaman dito po sa kanyang naipadala sa ating video, no? Naipadala sa ating sample evidence ng Yamashita Treasure. So, thank you very much. Hanggang sa susunod, ito po yung ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, na tayo ay makakahanap. Marker naman mo. Nakakulob siya. Ganito. Dito ko nahukay. Dito ko nahukay. Ganyan siya. Nakakulob. Ayan. Ayos ka pagkabirado. Mga boss, ano ba to? Diyan ko lang ilagay ha. Ayan. Nakakulob. Kana siya o. Ganyan siya. Ganyan o. Dito nakasandig na anak siya. Ganyan siya. Dito ito ko muna para hindi halata. Kaya ha, hukay naman ta. Kung may makita na mataliwat.